Pauwi lang dapat sila from a family visit in Batangas. Kaso, nung dumaan sila sa isang madilim na daan, may naramdaman silang hindi na nila kayang i-ignore. This story came from Adi, and tuwing bakasyon, pumupunta raw talaga sila ng family niya sa Batangas to visit relatives from her mom's side. Pero this time, siya lang yung umuwi kasama yung isang tita niya. Around 11 a.m., nakarating sila sa Batangas. Then later that afternoon, around 1 p.m., pumunta sila sa bahay ng relatives nila, kasama yung dalawang kapatid ng mom niya, si Tita Ann and Tita Iza, plus yung isang pinsan niya na anak ni Tita Iza. Pagdating nila doon, kamustahan and maraming kwentuhan since matagal-tagal din silang hindi nakita. So sobrang sarap ng kwentuhan nila, hindi na nila namalaya na gabi na pala. Magpapaalam na sana sila para umuwi. Pero pinakain muna sila ng dinner. So around 8 p.m. na sila nakaalis. Pag uwi nila, sumama rin yung dalawang pinsan ng mga tita niya. So in total, 6 na silang magkakasama pa uwi. Since malapit lang naman daw yung bahay na tinutuluyan nila, naglakad na lang sila pa uwi. Kaya naman daw lakarin. Ang problema lang, yung route na dadaanan nila, walang kailaw-ilaw. So, they brought out their phones and used their flashlights and kept walking. Habang naglalakad sila, may nadaanan silang church. And beside the church, may malaking puno raw. Doon nagsimulang makaramdam si Adi ng kakaiba. Bigla raw bumigat yung buong katawan niya. And at the same time, nagkaroon siya ng feeling na may nakatingin sa kanila. Hindi niya masabi kung saan galing, pero ramdam niya na may nakatingin sa kanila. Nung nakalagpas na sila sa malaking puno, umaasa si Adi na mawawala na yung bigat ng pakiramdam niya. But instead na gumaan, mas lalo lang naging off yung feeling niya. May narinig silang sitset. Tumingin sila sa paligid pero wala silang makita. Walang ibang tao sa daan. Sila lang yung nandoon. Tuloy-tuloy pa rin sila sa paglalakad, trying to ignore it. Pero yung sitset, tuloy-tuloy din. Hanggang sa biglang tumigil yung isa sa mga pinsan ng tita niya. Sabi niya may nakita raw siya. Something sa dilim. May glowing red eyes. Habang tinuturo niya kung saan niya nakita, doon naman nagsimulang yung parang may bumubulong sa kanila. Hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi pero naririnig nila. And according to Adi, habang nakatitig sila sa direksyon na tinuturo ng pinsan ng tita niya, parang palapit ng palapit yung figure na may pulang mata. Doon na sila nagpanik. Wala nang nagsalita sa kanila and tumakbo na silang lahat. Kahit maputik yung daan, tuloy-tuloy lang sila. Habang tumatakbo si Adi, may nararamdaman raw siya sa shoulders niya. Parang may nakapatong, pero hindi na siya lumingon. Tumakbo lang siya ng tumakbo. After a while, nakalayo rin sila enough to slow down a little bit. Then, may nakita silang convenience store na maliwanag and may mga tao. Doon muna sila tumigil para huminga. Pagod na pagod sila. Puno ng putik, takot na takot. After a while, nag-abang na lang sila ng tricycle and sumakay pa uwi. Pagdating nila sa bahay, isa-isa silang naligo kasi sobrang dumi daw nila from running through the mud. When it was Ali's turn to shower, hinubad niya yung madaming damit niya. And may napansin kaagad siya that made her blood run cold. Sa may dibdib niya, may napakapulang handprint.